Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Aabot sa 10.6 na milyong piso ang ipinamahagi ng Philippine Olympic Committee o POC sa mga atletang nagkamit ng medalya sa 19th Asian Games sa China kamakailan. Ilan sa mga nakatanggap ng tig-1 milyong pisong bonus ay sina pole vault champion EJ Obiena, Jiu-Jitsu gold medalist Annie Ramirez at Meg G. Ochoa. 500,000 piso naman ang natanggap ni na boxer Yumir Marshall at wushu artist Arnel Mandal na kapwa sumilat ng pilak, habang tig 300,000 piso naman ang nakuha ni na Patrick King Perez ng Pomsey, Patrick Kuhn ng cycling, Sakura Alforte ng karate, Kayla Napolis ng jiu-jitsu, Erlin Ando ng weightlifting at sina Jones Inso, Gideon Padua at Clemente Tabugara ng wushu mula sa nasungkit na tansong medalya sa quadrennial meet. Kabuang 450 piso naman ang nauwi ni tennis player Alex Ayala mula sa bronze medals nito sa women's singles at mixed doubles, habang 150,000 piso ang nakuha ng kapartner nitong si Francis Cassie Alcantara. Tig 200,000 piso naman ang nakuha ng bawat miyembro ng Gilas Pilipinas na nagkampiyon sa men's 5x5 basketball, habang tig 200,000 rin ang nakuha nila Jason Huerte, Ray J. Ortuaste, Vince Torno, Mark Joseph Gonzalez, Rosinted Gabayeron at Jom Larry Rafael ng sepak takraw mula sa bronze medals sa men's quadrant at regu event. Matatandaang sumungkit ang Pilipinas ng kabuang 18 medalya na binubuo ng 4 na ginto, 2 pilak at 12 tanso, dahilan para tumapos sa ika-17 pwesto ang bansa sa pinakahuling edisyon ng Asian. Samantala, bukod sa reward ceremony, idinaos din ng POC ang Christmas party nito kasama ang mga atleta at iba pang miyembro ng pambansang sports associations organization. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, balik naman tayo sa basketball. Isang araw bago ang inaasang pagbabalik sa Philippine Basketball Association o PBA, bit-bit ang bagong jersey. Nagbigay papuri ang 6'1" guard na si Robert Bolick sa kanyang dating team na Northport Batangpier. Sa isang post sa kanyang Instagram account, pinasalamatan nito ang dating teammates, coaching at support staff ng Batangpier mula sa pagmamahal at suporta na ibinigay sa kanya ng mga ito simula nang maglaro ito sa Northport. Anya, hindi nito makakalimutan ng mga alaala sa team na nagbigay sa kanya ng oportunidad para umusad sa court. Ipinagpasalamat din ito ang pagiging bagong road warrior sa ilalim ng NLEX, kalakip ang optimismo at excitement sa bagong karera sa bagong team. Ginawa ni Bolick ang pahayag isang araw bago ang posibleng debut game nito sa Road Warriors kontra tropa ng TNT sa second game ng kasalukuyang PBA Conference ngayong Miyerkules. Bukod kay Bolick, inaasahan din ang pagsisimula ni guard Hesed Gabo at ang pagparada ng NLEX kay veteran center Asi Taulava para sa huling laro at opisyal na pagre-retiro nito sa liga. Kasalukuyang nasa pang-5 pwesto ang Northport sa PBA standings, tanga ng 5 panalo at 3 talo, habang pang-7 naman ang tropang Giga mula sa 2 panalo at 3 talo sa nakalipas na mga laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa mga kabataang may hilig sa chess, maglulunsad ng chess camp ang provincial government ng Misamis Occidental ngayong Disyembre 17 hanggang 22. Ilan sa mga inaasang lecturer ng camp event ang mga dating kampyon ng chess tournament sa probinsya. Pangungunahan naman ni International Master Angelo Young ang ikalawang bahagi ng camp event sa Disyembre 26 hanggang 30. Ayon kay National Chess Federation of the Philippines Director at Ascenso Misamis Occidental Federated Chess Association o AMOFCA President Ray Chris Urbistundo, layo ng chess camp na sanayin pa ang mga kabataan sa nasabing sport at bilang paghahanda na rin ng probinsya sa plano nitong hosting sa 2026 palarong pambansa.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang ating nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.